Magandang araw sa atin lahat mga kabarangay. Dito na naman tayo sa another episode ng ating Badong Aratlis Vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po ng mga walang kakwenta-kwentang topic. dahil, dahil mga walang kwentang tao rin. Damay-damay lang, no? Pag-uusapan po natin, ito po si Tito Soto, hinahunting po yung dalawang influencer. Si Lacson naman po ay gusto pong bigyan ng more power itong ICI. Nararamdaman niya siguro na walang silbi. Naramdaman mo rin na walang silbi naman yung ICI. Okay, at eto po yung sinagot po ni Greco Bellica itong banat ni bagong attack dog ni Romualdez, si Ronald Puno. Representative Ronald Puno. Ayan. At iba pang mga walang kakwenta-kwentang balita, dulot po ng mga walang kwentang tao. Kaya pagtiyagaan nyo na po at tatalakayin po ng isang walang kwentang vlogger. Yan po ang pag-uusapan natin at kung meron pa po kayong pwedeng gustong pag-usapan, bahala kayo sa buhay. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang iniintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan natin, no? Ito po, unahin na natin kung ano yung nakauna riyan. Kung ano po yung nakauna rito sa ating pag-uusapan. Ito po si Tito Soto, isang walang kwentang balita na dulot po sa inyo ng isang walang kwentang vlogger. Ito po si Tito Soto, Senate President Tito Soto III said the Department of Information and Communication Technology is running after two content creators allegedly behind the spread of fake news against him. Ayan. So, hinahunting po yung dalawang content creators na di umano ay nasa likod ng fake news laban sa kanya. Buti nga may pumapansin Buti nga may pumapansin pa sa'yo. Di ba taga-showbiz ka? Hindi ka ba sanay dyan sa showbiz? Wala namang katuturan eh. Okay. There are new suspects who were also been hunted. Yan. Bukod pa lang sa dalawa, mayroon pang bagong suspect. Anak ng tinapay naman. No? Kaya ako talaga kawawa po mga kaya kawawa po ang mga influencer o yung mga vlogger, no? Vlogger na mapa-vlog at vlogger na may video, no? Kawawa po dito sa mga politiko na to. Alam niyo po yung mga kahit ilang beses mag-fake news yung mga natin, mga taga mainstream media o malala nga hindi nila binabalita. Kahit na ano pong gawin ng mainstream media, parang protektado sila no? Pero naawa na po ako sa mga vlogger Kaya dapat mayroon na pong boses, no? Dito po sa mga vlogger. Kala mo naman napakalaki ng kasalanan ng mga vlogger. Akala mo talaga, yung mga vlogger ang mga pinaka walang kwenta mga tao Okay. In my 24 years in Senate, I have never been proposed any tax measures. In fact, I have consistently voted against them. Alam mo, Tito Sen, okay lang yan no, na nagpapa-interview pa kayo tungkol sa paghabol nyo sa vlogger. Okay lang po yan kung tahimik po yung lugar yung bansa natin, wala tayong mabigat na problema. Alam mo ba kung gaano kataas yung posisyon mo para maghabol ka sa mga vloggers? No? Si Tatay Digong, ang daming nanira kay Tatay Digong. Alam mo kung bakit na mahal siya ng mga tao? Yung mga naninira sa kanya na mga walang katuturang tao, hindi niya lang pinapansin. Trabaho lang ng trabaho. Alam mo yun? Trabaho lang kayo ng trabaho dapat. Hahabulin lahat, makapagsalita ng isang bagay na okay naman ako, wala naman akong problema dyan. Kaya lang,
Napakaraming magnanakaw. Ulitin ko, Tito Sen. Pangatlo ka sa pinakamataas na posisyon. No? At yung Senado, napaka-powerful niya para yung mga magnanakaw ng trilyon, bilyon-bilyon, daang bilyon, yung mga binabagsakan ng mali-maletang pera, may chance ka para ipahuli. May chance ka, makakatulong ka para hulihin. Instead na yun ng atupagin nyo, no? Habulin namin itong mga vlogger na to para nagmumukha kayong, alam nyo, ang taas ng posisyon mo eh. Parang kung ikukumpara po natin yan, isang general, tapos maghabol ng mga hahabulin ng general, yung, anong tawag doon, yung mga snatcher. Nakakita ka na ba, Tito Sen, ng general na naghabol ng snatcher? Ganun kababa yung mga hindi angkop sa kapangyarihan. Nagpapapreskon. May nagpapreskon ka ba? May nakita ka ba? Ha? May nakita ba kayo na general ng police, chief PNP, na pinahahunting yung mga snatcher? 'Di ba? Napaka-small time na mga pinaggagawa. Hindi nga kilala yung mga vlogger na hinahunting ninyo. Yan yung problema, no? Sobra-sobra yung binigay sa yung kapangyarihan, ang kaya mo lang habulin, mga vlogger. Wala namang problema kung nagkasala yung vlogger. Wala pong problema dun eh. Senate President ka eh. Pangatlo ka sa pinakamataas. Mataas ka pa sa lahat ng tao, maliban sa Presidente at Vice President. Pagsabay po nawala yung President at Vice President, ikaw ang magiging Presidente ng Pilipinas. Tapos parang ganun po yun. Kayo po ba sa karanasan nyo, meron po bang nagpa-presscon na general na nakahuli ng snatcher? Hindi na po pinipreskon yung mga snatcher. Lalo na kung yung mga di po ba? Hindi nyo nga mapangalanan yung vlogger eh. Ibig sabihin, ganun po ka sa vlogging industry, halos hindi kilala yung vlogger na yan para habulin ng pangatlo sa pinakamataas. Samantalang, ang hinahabol namin sa iyo, ang gusto naming gawin ninyo, yung mga magnanakaw ng daan-daang bilyon. Yung vlogger niya, wala po ninakaw yan. Kaya nga sabi ko, mga walang kakwenta-kwenta yung mga pinapatulan ninyo. Hindi ko po sinabing wag habulin yung mga snatcher. Kaya lang pambarangay tanod lang yung snatcher po, bagay lang po yan sa mga pulis na mga barangay tanod. Yun lang po mga humuhuli sa mga snatcher eh. Hindi po kinakailangan ng general. O opisyal nga eh, nakakahiyang siya mismo yung tumakbo para hulihin eh. Yun yung sinasabi natin, no? Hindi angkop yung binibigay na kapangyarihan sa inyo para sa tinatrabaho nyo. Dahil ang taas. Nagkudita ka pa para makuha mo yung pagiging presidente mo ng Senado. Nagkudita ka pa. Tapos ang gusto mo lang habulin, yung mga nagsabi na itataas daw ni Tito Soto ng 50% ang tax ng mga vlogger. Ipabahaya mo na lang yan sa mga barangay. Napakabababaw. Ang taas ng tungkulin mo. Ang ine-expect namin sa inyo, maghabol kayo ng nagnakaw ng daan-daang bilyon. Hindi ko sinasabi na wag niyong patulan yung mga vlogger na nagpe-fake news. Kaya lang, Senate President talaga? Ikaw talaga yung... Kaya wala nangyayari sa Pilipinas. Maglalabas ka pa ng mga babalita pa ng press.
Nagmumukha tayong ano eh. Kaya tignan nyo, nagpalabas na yung US na yun ang resolbahin mo bilang pangatlo sa pinakamataas. Paano mareresolba na yung mga nagsabi na po yung ating pong anong tawag doon? Yung tao natin sa US, diplomat, chief diplomat natin, yung ating ambassador. Oh, na ang dahilan kung bakit walang pumapasok dito, yung pagnanakaw sa gobyerno, yun yung lutasin mo. Putang. Ang bababaw ng mga hinahabol. Dalawang influencer. Magpe-press con pa. Meron pang mga bagong suspect. Suspect? Puta. Suspect daw? Ang kala mo napakalaki ng krimen eh. Inaayon po yung pagkilos sa power. Hindi po yung mga pambarangay. O, di ba? Pag kinumpara ko, buti nga, yun lang ang comparison ko, hindi pa chief PNP. General pa lang. Ikaw naman, hindi ka naman general lang eh. Alam mo, Tito Sen, kung gaano ka kataas ang tungkulin mo, pangatlo ka sa pinakamataas pag sabay na natigok o nawala ang presidente at vice. Ikaw ang presidente ng Pilipinas. Tapos ang mga pinipreskon mo, 24 years ako, wala akong inano ng tax. Artista ka nga eh. Sanay kayo sa showbiz ng mga chismis eh. Tapos, yan ang walang katotoran, di ba? Nakuha po ninyo. Kaya sa tingin, sabi ko nga, walang kakwenta-kwenta itong mga balita na to. Kaya lang, pinapakita lang natin sa inyo na parang ang babaw lang po nito. Pero ganun po kababaw, ang pagtingin nila sa power nila. Eh yung mga totoong nagtatrabaho, halimbawa po, kumbaga sa pulis, mataas ka pa sa chief PNP para kang DILG secretary. May nakita ka bang general, o wag ng general, colonel na lang. May nakita ka bang colonel na humahabol ng snatcher? Ganun. Ganun po ang ginagawa mo. Masyado mong pinabababa yung pagiging Senate President. Ang iniintindi mo dapat, paano, eto inatang sa inyo eh, yung Blue Ribbon Committee. Mayroon tayong malaking problema, ang laki ng maitutulong na Senado. Ang laki ng maitutulong nyo. Alam nyo ba, sunod sa Presidente at Vice President, ang pinakamaraming boto, mga senador? Kung hindi mo pa alam yan, nako. Tapos ikaw ang pinuno ng mga senador. Imbes na marinig namin sa iyo ay itutuloy namin ang investigasyon laban dito sa mga magnanakaw na sa flood control. Hahabulin ko yung mga lintik ng mga vlogger na yan. No? Iayon sa kapangyarihan ang pagkilos. Binigyan ka ng kapangyarihan, huwag mong sayangin sa walang katotoran. Pwede kayong makatulong sa bayan, lalo ka natutasin. Pwede kang makatulong sa bayan, pwede nyong mahubaran yung mga magnanakaw ng daang bilyon. Pero inuubos mo yung oras mo sa paghunting sa mga vlogger na. Okay. Punta tayo dito sa isa pang matapang na senador. Sabi po ni Senate President Pro Tempore. Alam mo ba yung ibig sabihin ng Senate President Pro Tempore? Yan po ang katumbas ng Vice President sa Senado. Vice Senate President to. Siya po ang pangalawa sa pinakamataas, si Lacson. Kaya yan, tambalan Lacson at Soto is calling on the national government, including Congress, to reinforce the Independent Commission for Infrastructure
for infrastructure with adequate resources and additional legal powers. So nananawagan si Lacson ng additional powers dito sa ICI. So aminado kayo ngayon na walang silbi yung ICI. Ganun lang po kasimple yun eh. Na yan po, no, ay nag-create pa kayo ng additional na mag-iimbestiga para ma-delay lang. Halimbawa po, wala po yung ICI. Ibig sabihin, wala nang kakayahan yung gobyerno manghuli na magnanakaw. Meron po. Kaya nga may ombudsman eh. Oh, ibig sabihin, ang gobyerno hindi na matutukoy kung sino yung mga mastermind. Pagka ba walang ICI, hindi na matutukoy ng gobyerno kung sino yung mga mastermind ng flood control project. Pwede po. Kasi may blue ribbon ng Senado eh. May blue ribbon din po yung HOR. So nag-create po sila ng ICI para po umasa na lang yung mga senador at congressman na ICI na lang. O tignan nyo po kung anong uri ng ICI meron tayo. Ano po ang sabi ng isa po sa tatlo lang yung member ng ICI eh. Ano po ang sabi? Napakahusay po ba sa batas nitong ICI na to? Ito po ang sabi ng ICI ah. Okay. Asa na ba yun? Urado na yata. Pag talaga. Bakit nga naman nawala na? Ito po. Independent Commission for Infrastructure member Rogelio Babe Singson does not agree with turning implicated individuals in anomalous flood control projects into state witness, arguing they can't be considered the least guilty. Tignan nyo po lahat tayo na nakinig kay Marcoleta, kayo po, nakinig po kayo sa mga argumento ni Marcoleta tungkol po dyan sa pagiging state witness. Sabi ni Rogelio Singson, Babe Singson, isa po sa 3 member, hindi ako papayag, no? Sabi niya, hindi raw siya papayag na yung mga diskaya at saka yung mga DPWH engineers ng Bulacan ay pwedeng maging state witness. Sabi niya, no way. Sabi ni Singson. Okay. Kita nyo na? Mag-iimbestiga kayo, yung pinalit ninyo, yung nag-iimbestiga, hindi po alam yung batas. Buti pa kami. Nakinig lang kami kay Marcoleta, nalaman na ng mga tao. Ano po yung sinasabi tungkol sa state witness? Ang sabi kasi nito, kaya daw hindi siya pumapayag kasi yung mga diskaya daw po, we have not even thought about it because personally it was a far shot. Star witness? No way. Ayun po ang sabi ni Rogelio Babe Singson. No way daw, no? Far shot daw na gawin silang state witness. They are not least guilty. They are not. They are principal players. Okay. Matagal na pong natalakay yan ni Marcoleta nung siya pa po ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Di po ba? Pag state witness po, hindi ko alam kung si Rogelio Singson ay abogado o hindi. Pag state witness po, nanlilin lang po yung abogado na dapat yung list. Ibig sabihin nung list guilty, yung pinakamaliit yung partisipasyon mo sa krimen. So kung pinakamaliit yung partisipasyon mo, wala kang alam. Paano ka gagawing state witness? Magbigay tayo ng halimbawa. Kung yan po ang definition nito ni Rogelio Singson, para ka maging state witness, least guilty ka. Sino ang least guilty? Yung driver. Ang tanong, yung driver ba may connection ba? Ano ang papel ng driver? Siya lang yung nagdadrive. Halimbawa, pinagdadrive lang siya. O eto, dalhin nyo to. Hindi alam ng driver kung ano yung pinadadala. Ang nakakaalam lang,
yung leader ng grupo na yun, binilinan. Ang binilin lang dun sa isang driver, sundan mo yan. Kahit saan pumunta yan, sundan mo. Least guilty yun kasi hindi niya nga alam na may krimen siya eh. Oh, paano yun? Ano makukuha mo ron kung yun ang state witness mo? O ano nalalaman mo sa krimen? Ako po, nag-drive po ako. Sino nag-utos sa'yo? Yun pong pinuno namin, si Gutesa. Halimbawa, si Gutesa ang head nila. Bukod doon, alam mo ba kung ano yung laman ng kargada mo? Hindi po. Alam nyo ba kung saan kayo nagpunta? Hindi rin po. Alam mo kung sino yung mga tumanggap? Hindi po. Nasa sasakyan lang po ako eh. Hindi ka nagbaba? Hindi po. Hindi mo alam kung ano yung binaba? Hindi po. Mabigat ba? Opo, mabigat po. O yun na. Paano makakatulong yun sa kaso? Kung least witness, least guilty yung kukunin mo na star witness. Star witness nga eh. Dapat alam niya yung nagaganap. Si Diskaya, okay na maging state witness at star witness kasi alam niya eh. Bidding pa lang, naroon na siya. Tinadaya namin yung bidding. Nakikilaho kami kahit alam namin hindi kami mananalo. Alam niya mula bidding. Tapos alam niya kung kanino na daya din yung pag-award. Alam niya kung ano yung ginagawa doon sa... Hindi ko pinagtatanggol si Diskaya. Pwede rin naman si Alcantara. 'Di ba? Alam niya lahat. Yan. May alam sila pati yung siya rin yung kung siya yung nag-uutos na magbigay kala saldi ko. Di may alam sila. Yun po yung mga witness. Bakit nyo sasabihin na hindi sila pwede? Yan ang uri ng ating kinuhang top 3-member team na hindi alam yung batas. Pero may palusot eh. Ito po ang palusot niya. Singson who clarified it was his personal opinion and not of the 3-member body. Tatlo na lang kayo. Tatlo lang kayo magpapasya eh. Yung posisyon mo, ganun eh. Wala kayong makukuhang state witness. Hindi magpo-prosper yung kaso ng mga mastermind. Ito ang tunguhin ng ICI mula sa bibig mismo ng member. Yan yung problema natin mga kapatid. Mismo yung mga member, hindi nila alam kung paano nila makukuha yung mastermind. Natural ang mastermind. Ang nakakakilala lang sa kanya, yung mga talagang involved sa krimen. Bakit less guilty yung hinahanap ninyo? Yan yung komposisyon ng ating 3-man. Kaya ang sabi nila, from bottom to up. So, iisa-isahin nila. Kung 421 yung natukoy nila, iisa-isahin nila yung kaso na yun. Naroon na tayo sa top eh. So, ang gusto ni Lacson, una, makialam sa gobyerno. Hindi ka naman miyembro ng executive eh. 'Di ba? Bakit ka suggest na suggest? Ang suggestion niya, palakasin natin yung ICI. Pero, ang ICI nga, redundancy na. Dadaan ka pa dyan, pwede na nga yung, sabi ni Reynato Puno, yung puno na taga-Supreme Court, hindi yung puno na congressman. Ano sabi ng, Panganiban pala. Sabi ni Panganiban, dating Chief Justice ng Supreme Court, pag nagtrabaho lang ng maayos si Boying, hindi na kinakailangan ng ICI. Dahil lahat ng power na wala yung ICI, meron ang ombudsman. Para saan yung ICI? Kung hindi nagtatag ng ICI, makikita natin na hanggang ngayon wala pang napapakulong, hanggang ngayon walang ginagawa. Dahil nagtatag ng ICI, may katwiran sila ngayon na, ayan, may ginagawa kami. Pero dito sa revelasyon ni Lacson, talagang walang silbi yan kasi walang power. Anong unang-unang na, hindi pa nagtatrabaho yan, nakita na kagad natin, di ba?
Anong wala sila? Contempt power. Iimbitahin nila yung mga tao pag hindi nagpunta, pwedeng hindi pumunta, wala silang kapangyarihan para obligahin yung mga tao. Yung bang ombudsman may contempt power? Meron. Okay. Lacson. Executive yan eh. Tinuturuan mo sila ng gagawin. Samantalang mga kapatid, kung pag-iimbestiga rin lang ang pag-uusapan, ang pinakamakapangyarihan na mag-imbestiga ay walang iba kundi yung Senate Blue Ribbon Committee. Lahat ng kapangyarihan na nasa Senate Blue Ribbon Committee na. Lahat ng gusto mong imbestigahan, pwede mong imbestigahan. May contempt power ka, pwede mo silang isabpina, pwede mo silang i-contempt pag ayaw nilang tumugon sa yung sabpina. Yung ICI walang ganong power. Lahat ng power nasa Senate Blue Ribbon na. Kung power to investigate. Yung ICI naman, tignan nyo pangalan niya. 'Di ba? Independent Commission for Investigation. Hindi. For Infrastructure. Ibig sabihin, investigasyon lang po ang kaya rin niya. Mas makapangyarihan po yung Senate Blue Ribbon Committee. Kaya po yung mga nagsasuggest na dagdagan ng power, katulad ni Dilima, ni Lacson at ni Kiko Pangilinan, pare-pareho kayong mambabatas eh. Bakit hindi na lang kayong mag-imbestiga? At saka ikaw lalo Lacson. 'Di ba? Ipapaalala ko lang sa iyo. Baka nakalimutan mo. Hindi ba ikaw nag-resign ka sa Blue Ribbon Committee? Tapos yung kapangyarihan ng Blue Ribbon ang gusto mo magkaroon yung ICI? Wala silang ganun. At saka kayo, ang ICI, lahat ng power niyan galing sa Pangulo. Kaya nga imposible mag-independent yan eh. Dahil sunod-sunuran yan sa Pangulo. Kita mo, pinakbakan nila si ano. Ang sabi nila kay Magalong, hindi ka pwedeng mag-imbestiga. Oh. Di nag-resign si Magalong. Ibig sabihin, kaya nilang puwersahin yung mga miyembro niyan para mapilitang mag-resign. Unlike sa inyong mga senador, binoto kayo ng tao. Wala naman kaming power to recall eh. Pag once na binoto na kayo, wala nang ulitan. Ibig sabihin, kahit na anong gawin nyo riyan, pwera na lang kung nangangamuhan kayo sa Speaker of the House o kaya nangangamuhan kayo sa Presidente. Pero kayo ang tunay na independent. Yung Senado ang tunay na independent. Kaya lahat ng power na gusto mo ibigay sa ICI, nasa Senado na. Ang tanong, bakit ka nag-resign? Kaya mo namang imbestigahan. Kasi ang purpose nyo naman kung bakit nyo inagaw, in the first place, bakit nyo inagaw kay Marcoleta yan? Yung pag-iimbestiga para lang mag-resign. O ngayon, nung yung pinalit nyo, wala pa nga ni isa. Si Erwin Tulfo, wala pang isang beses na nag-imbestiga. Ano kagad ang unang binitawang salita? Titigilan na namin ang kakaimbestiga. At hinahunting namin si Gutesa. Hindi po pwede nagsalita ka tapos mawawala ka. Bakit naman? Wala na nga kayong hearing eh. Ipatawag nyo sa hearing, pupunta yan. Hinahunting nyo. Bakit nyo hinahunting? Ano kasalanan ni Gutesa? Wanted ba siya? Nagkusa yung tao, tumistigo sa inyo. Bakit nyo siya hinahunting? Dalawa yung sinabi oh. Dalawang ano na lang to, magsiship na kami ng farm to market. Wala pa nga kayong rekomendasyon na maayos eh. Yan yung sinasabi natin dyan sa mga tukmol na yan. Di ba? Oh. Ikaw, Lacson, nasa iyo na ang pinakamakapangyarihan na komite para mag-imbestiga, malaman kung sinong pinakautak. Yung pinakautak mismo ng nakawan dyan, kaya mo. Kung gusto mo, hindi mo ginusto kaya nag-resign ka na lang eh.
yung nilipatan nyo, una, hindi na abogado. Ikalawa, harap-harapan sinabi na, sometimes, we have to bend the law. Umipiyok-piyok pa si Badong. Ah. Sometimes, we have to bend the law. Ililipat nyo kay Tulfo ang unang announcement, ititigil na yung investigasyon. Wala pa nga kayo natutukoy na mastermind eh. Titigil nyo na agad. Bakit nyo tinigil? Bakit nyo ititigil? Utos. Utos nino. Oh, yun ang problema. Pag yung mga pinuno ng Senate Blue Ribbon Committee ay hindi independent mag-isip. Pucha, gusto pang huntingin si Gutesa eh. Hindi po pwedeng nagbigay siya ng tapos hindi na siya magpapakita. Bakit magpapakita? Inimbitahan nyo ba? Bakit magpapakita? May hearing ba? Sinuspindi nyo na yung hearing. Ilan linggo nang walang hearing. Bakit magpapakita dyan? Wala namang hearing. Ikukulong nyo ba? May kasalanan ba si Gutesa? Bakit nyo hinahanap? Mag-hearing kayo, imbitahin nyo. Nang marami pa kami matuklasan. Oh, yan po ang dahilan kaya tinayo yung ICI para kunwari may ginagawa sila. Pero sa totoo, hanggang ngayon, July pa po nagsalita. Nagsalita si BBM July pa na mahiya naman kayo. Hanggang ngayon, hindi pa rin nahihiya. O kanina, nagpunta sa ICI si Romualdez. Ano kaya gagawin niya dun? Oh, hindi natin alam kasi lihim eh. Baka uutusan niya lang yung mga tao. Kayo, wag nyo kong singit-singit ha. Oh. Manghuhula lang tayo eh. Ano ginagawa niya ron? Sinisermonan niya ba yung ICI? Dahil siya inimbitahan? Okay. Si Kiko Barsaga po, si Congressman Kiko Barsaga, ay nag-hearing po yung kanyang kahapon yata sila nag-hearing. Unang hearing po ng kanyang anong tawag doon? Yung yung sinampahan po siya sa sa may ethics committee. Sabi po ni Barsaga, Kiko Barsaga, naglaro daw siya ng hindi pa nakakahalata si Puno, no? Naglaro siya ng computer games. Napuyat siya kaya siya dumating tapos na hearing. Pinagpapaliwanag siya. Ang babaw naman po, no? Ang babaw naman po ng mga isinasampa sa kanya. Kaya nga ang sagot nito ni ito yung sabi ni Congressman Puno, yung nagsampa po ng Ethics Committee. Mas mataas ang pamantayan ng asal ng isang kongresista kaysa sa karaniwang tao dahil dala mo ang tiwala ng yung distrito at dapat mong bigyan ng halaga yun. Sagot naman po ni Belica, so anong pamantayan? Pwedeng magnakaw, mag-abuso sa kapangyarihan at mag-pork barrel pero hindi pwedeng ibulgar at iprotesta ang congressman na gumagawa nito? Anong lohika meron yun? Correct. Ano ba yung mataas na pamantayan ninyo? Kami po nagtatanong. Kasi sa amin po, sa aming mga pangkaraniwang tao, hindi po nag-aasal hayop si Congressman Barsaga. In fact, nakita po namin, ako po personally nakita ko siya kung paano po siya sumagot sa mga katanungan ng mga vlogger at katanungan po ng media. Maayos naman po. Napakahusay naman po. Natatakot po ba kayo sa kasikatan? Lalo niya lang pong pinasisikat. Kinakasuhan nyo na walang katuturang kaso. Bakit? Nagwala ba? Naghubad ba? Sumayaw ba dyan sa inyong
Vicente naman, tuwing makikita ko si Kiko Barsaga, laging naka-Amarkana. Vicente naman. Ano po bang asal ng isang kongresista ang dapat tularan? Ano po bang pamantayan yung sinasabi nyo? Na dapat ang mga congressman ay involved ay napagbibintangan na dapat ba ganun ang congressman na may mali-maleta na pera? Na involved sa mali-maletang pera? O inaasar ka lang, di ka pa makahalata. Ang kinatwiran niya, bakit siya late na nagpunta sa hearing ng ethics committee? Dahil naglaro ng video game. Anong masasabi mo? Siya rin ang umaawat eh. Hindi nararapat. Hindi nararapat na patawan dahil lang na late. Nagpakita naman. Akala mo maduduro mo yung isang Kiko Barsaga. Puno. Bakit bawal? O nga raw, bakit pinagbawal daw yung media? Takot sila eh. Natatakot kasi sila sa mga ginagawa ni Kiko Barsaga kasi nilalantad sila. Meron na nga bago eh, yung habang nag-speech, nagko-comment, parang nagbablog doon si Kiko Barsaga. Takot sila sa kakayahan ni Kiko eh. Tsaka bigla silang bumait, di ba? Hindi nila alam may kakayahan si Kiko na manawagan at may tumatalima. Tama lang yan. Gamitin ni Kiko yung mga kaalaman niya, para yung pagiging bata niya, yung magaling sila sa pagpo-post-post. Talaga naman pong matalino yung bata eh. Matalino po si Kiko Barsaga. Ito lang mga baka yung pamantayan na gusto nila kinakailangan magnakaw din muna. Magnakaw. Yung ba ang pamantayan nyo? Kinakailangan kumikita ng bilyon-bilyon sa mga panukalang panukalang mga flood control projects. Yan lang po ang ating topic at may gusto na akong sagutin. Maganda to, binabato nyo sa akin. Okay daw sana si Kiko